Ayun, kamusta mga ka-istorya? Ha, ang tagal na naman din nag-upload ah. Uy, na-miss ko kayo. Sana nood kayo ha. Tapusin nyo yung video. Anyway, kamusta nga po no? Muli tayo nagbabalik sa ating channel ano? Yes! Natagalan tayo mag-upload gawa ng nasira kasi yung yung ginagamit nating mic no? Kaya umorder pa ulit ng bago. At tagal dumating galing pang ibang bansa. What? Bihira. So importante meron na ulit. So ngayon no, at March na no, bilis ng panahon. Parang kailan lang, bagong taon kapapasok lang, ngayon March na no. At ngayong March nga ay ginugunitan natin no, pinagdiriwang natin yung mga kababaihan ano. Dahil ang buwan ng March ay buwan ng mga kababaihan no. Kaya naman ayan ang ating pag-uusapan ngayong araw no, sa video na to no. Pag-uusapan natin yung isa sa mga pinakamatatapang na babae sa kasaysayan ng Pilipinas ano. Woo! At siya rin ay tinatawag na ina ng biyak na bato at ina ng Red Cross ng Bulacan no? Walang iba kundi si Trinidad Tecson na taga San Miguel, Bulacan. Ayan, kilalanin natin siya no? Dito sa ating episode ngayong araw ano? So sino nga ba si Trinidad Tecson? Ayan, tanong ko din dati yan no? Si Trinidad Tecson daw po ay ang nag-iisa, kumbaga tawagin ng mga kasama niya doon sa katipunan, siya ay ang general. Diba? Pagka sinabing general, parang pangkaraniwang panlalaki talaga yan no? Yes! Pero si Trinidad Tecson ho ay itinuring na general no, ng kanyang mga kasama dahil sa kanyang taglay na katapangan nga no, at kanyang husay sa pakikipaglaban no. Kaya naman siya tinaguriang generala, right? At siya po ay pinanganak noong November 18, 1848. Yan nga po sa may San Miguel, Bulacan no? At lingid sa kaalaman ng lahat no, pagka sinabing around 1800 so mga 1900s ang mga kababaihan nun magaling sa pagbubuka, ayan no, pagluluto, pananahe no. Pero ibahin nyo lola nyo. Magaling siya sa pag-iskrima. Alam niyo iskrima, yung fencing kung tawagin no, yung parang sa Olympics ngayon no. Ayun ang niya, ayun ang training niya no. Tuwan-tuwa siya pag nagte-train siya ng ganun no. Medyo boyish yata si lola. Pero hindi naman ano. So yun no, ang palayo niya kasi no, mas kilala siya sa pangalang edad no, o training dun sa kanyang lugar ano. Ang pantunan niya kailangan dito matutunan ng mga kababaihan ang paghawak ng eskrima, paghawak ng baril, yan. So ganun ang niya, ganun ang mindset niya no. Kaya hindi rin nakakapagtaka na matapang talaga tong babaeng to. Talagang siya no, ganun siya, para siyang hindi typical na babae mag-isip, kakaiba talaga siya. Alright po. And then ayun nga po no, bata pa lang po daw to si edad, nakitaan na ng tapang talaga no. Wow! Yung kwento nga dyan no, nung isang gabi sa kanilang bahay na may umakyat na mga magnanakaw at kanyang ginawa niya, kinuha niya yung itak at pinagtataga niya yung mga magnanakaw. Tapos yung mga magnanakaw nga dugo ang bumababa sa bintana raw ng kanilang bahay, sumisigaw ng na hindi na raw sila uulit sa kanilang
kalukuhan o katampalasan kung tawagin nung panahon na yun. Tapos meron pa isang kwento, no? Meron daw isang almeres, ano, na inayawan niya, na manliligaw niya, no? Inayawan niya. At nagalit nga nitong alperes na to, pinapunta yung mga tauhan niya doon sa kanilang bahay, ano? Pilit daw hinanapan sila edad ng mga illegal na kontrabando, no? Ang mga illegal na kontrabando nun, mga sigarilyo na ipinuslit daw, ano. So ganun ang ginawa sa kanya, no? Pero syempre hindi nagpadaig tong lola natin, no? Tapang yan, nagkamali sila ng binangga. Ang ginawa daw iwinasiwas daw ni edad yung kanyang ano, no, itak, no. Para pala tong Andres Bonifacio talaga, no. Iwinasiwas niya yung kanyang edad itak doon sa mga tauhan ng almeresa na yun, no. Kaya ano, kaya umatras din, no. Talaga tong si lola nyo ano talaga, no, matapang babae, no. Tapos parang sa lahat na pagkakataon matapang daw talaga siya. Wala daw siyang pinangingimian at lagi niyang binibigyan ng panahon yung sinabi niya na walang sino mang dapat mang-alipin sa mga tao. Yung may kasabihan doon, walang mga alipin kung walang magpapaalipin. Kaya, yes! Ayan ang kanyang panuntunan sa buhay. Ay napakatapang talaga nitong lola nyo. Tsaka iba talaga tong babaeng to. So yun, no. Dahil nga sa tapang ni Trinidad Texon o ni Trining o ni Edad, maraming nagakala, no, na naku, patandang dalaga to, hindi na mag-aasawa to, no. Ganun yung tingin ng mga tao, no. Pero dyan sila nagkakamali. Dahil sa edad na 19, siya ay ikinasal. Wow! Diba? Hindi tomboy si lola nyo, babae yan, talagang matapang lang talaga, diba? Buti pa yung mga babae, no, tatapang. Yes! And then ano nangyari? Sumunod, no, nagkaroon sila ng 2 anak, ano, na pangalan ay Sinporoso tsaka si Desiderio, no. Nakakalungkot lang, parehong namatay yung 2 anak nila na yun. Naisip ko ako bigla, no, kaya ganun mga bayani natin, no? Si Dr. Jose Rizal, yung anak niya kay Josephine Bracken, namatay. Si Gat Andres Bonifacio, kaisa-isa nilang anak, namatay din, no. Tinadhana ba talaga sa kanila yun? Nakakalungkot lang, no? Pero yun, balik tayo sa kwentuhan kay Lola Trining, ano. So yun, sa edad na 47, ito nga pong si Lola Trining sumali sa katipunan, no? At ayun nga, parang ano niya na, no, bihasa na siya sa nasyonalismong pakikipaglaban, no, sapagkat siya ay isang mason nga po. Ngayon, nakalimutan kong banggitin, no, siya po ay member ng masonry or mason. At ito po, siya lang po ang kaisa-isang babaeng katipunero o katipunera na pumayag na pumirma gamit ang kanyang dugo. O diba? Kung iba yan, nako, ayoko nga. Iyo. May dugo, iyo. Mahimatay na. Pero hindi, pumayag siya na pampirma niya yung dugo niya, no? Tapos wala siyang ano, no, yung pag sumalaban sila, no, hindi siya nangangamba, no? Kaya yun yung naging dahilan kung ba't isinama siya doon sa actual na makikipaglaban talaga, no, nung time na yon, no? At nung panahon nga nung revolusyon, ano, lumaban si Edad sa pamumuno ni ano, no, General Francisco Macabulos. Yan, ay paglaban siya sa mga ano, no, sa may Saragossa, San Antonio, yan, sa Nueva Ecija, no? At nagkita rin sila ng
Nagtakita rin siya ng tapang, no, sa pamumuno naman ni ano, no, General Isidro Torres diyan sa labanan sa San Rafael, Bulacan. So yun, ganun talaga siya ka ano, babaeng tao, tapang. Paano kaya kung naging waray pa to si Lolo Training? Naku po. Bulakenyang napakatapang, ano, talaga naman. Nasabi nila waray matatapang. Nako, meron din pong mga taga Bulacan na matatapang din talaga, no. Halimbawa na lang yan si Trinidad Texon, no. Yes! Na babaeng saksakan talaga ng tapang. Nakipag-ano siya, no, kay nakasama niya rin sa labanan si Mariano Llanera, no? Sa tunggal yan sa may ano, sa may Kupang, Bulacan na yan, sa may Bulacan. So ang dami niya nakasamang general talaga. At yun nga, no, napansin ng mga general yung kanyang galing, kanyang tapang, ano, kaya siya pinansagang ano, generala, diba? Babaeng general, diba? Astig. Pero merong isang labanan, ano, na nasugatan siya, no. Kalimutan ko kung saan yung labanan na yun, no? Pero may isang labanan na nasugatan siya. At marami nasaktan doon sa mga, marami ding sugatan doon sa mga kasamahan niya, no? Ang ginawa niya, kunyari daw ay malubha yung tama niya talaga, no? Pero bandang binti lang naman yun, malayo sa bituka. Tapos yun, no, ginawa niya, gumapang daw siya, no, para makatakas doon sa mga Amerikano. After nilang tumakas doon, ang ginawa raw ng ibang kasamahan na nakatakas at si Trinidad Texon, nagpunta sila ng Caloocan, ayan, at dito parang nanguha sila ng armas, no. Imagine niyo yun, mga agaw ka ng armas sa mga sundalong lalaki, tapos ikaw mamumuno ka, babae, di ba? Pero ito matindi, nakuha nila yung mga armas at yun ang ginamit nila sa pakikipaglaban. O di ba? Astig, saan ka pa? Trinidad Texon lang sa kalam. So ganun siya kagaling, no? Ganun siya kahusay talaga, no? Malupit talaga tong lola nyo, kakaiba. Kaya huwag nyong iniismo ng mga kababaihan ng Pinas, dahil mahuhusay ang mga yan, magagaling yan mga kababaihan na yan. So yun po, no. Tapos daw po pagka wala siya sa mga battlefield, o yung hindi siya nakikipaglaban, no, nandun siya sa mga ano, no, sa biyak na bato, no. Kasi nung time na yun, no, ayun na yung parang pinaka headquarter nila, no. Nagtatago talaga sila dahil nga andun sila, no, hinahanap ng mga Amerikano. So yun, no, pagka wala daw sa labanan, nandun siya sa mga anong tawag nyo ron, parang clinic nila, no, nung time na yun. Sumasama siya dun sa mga naggagamot, no. Ginagamot nila yung mga sugatan na sundalo, no, para daw matugunan yung kakulangan nila dun sa mga tinatawag nilang nurse nung panahon na yun. At ayun nga rin yung naging dahilan kung ba't siya tinawag na ina ng pulang krus, no, yan sa Bulacan, o tawag natin ngayon ay Red Cross, Mother of Red Cross in Bulacan. Yan, Trinidad Texon, diba? Hindi lang sundalong matapang, magaling din manggamot. Ganyan siya kahusay, ano. Ayun nga, hindi natin matatawaran talaga yung tapang ni Trinidad Texon. Yes! Talagang nakipaglaban siya ng buong tapang, ng buong lakas, no, buong galing. At yun nga po, no, at nung January 28, 1928, tuluyan ng binawian ng buhay si Generala Trinidad Texon. May nagsabi na sumuko raw silang mag-asawa dahil nga sobrang pagod na rin talaga. Pero hindi mo may kakaila yung katapangan talagang pinakita, ano. Sumuko na sila dahil siguro pagod na talaga, may edad na rin nung time na yung si General,
dahil 47 years old siya nung sumali siya sa Katipunan, hindi ba? So talagang ano, no, mapapagod na talaga, na-drain na rin, no? Na-drain na ang lola niya. Kaya naman na minabuti ng anong tawag niyo doon sa mga ganun, no? Minabuti ng lumagay sa katahimikan, no? At yun nga, January 28 1928 namatay na si Generala. So anong aral na makukuha natin dito sa kwento ni Generala, no? Unang-una, yung katapangan at determinasyon niya, no? Nagpakita siya ng matinding katapangan, determinasyon sa laban para sa kalayaan ng bayan natin, ano? Mga ginawa niya, pagmamahal sa bayan at ganyan. Talagang hindi naman may kakaila yung katapangan at determinasyon. Pangalawa, yung pagsunod niya sa kanyang paninindigan, no? Kapila ng pagkakataon na kapag alis siya ng kanyang pamilya, no, kasama pagtakas ng mga Espanyol, no? Nanatiling matapang sa kanyang paninindigan siya, no, na maglingkod sa bayan si Generala. Pangatlo, yung pangangalaga niya sa kapakanan ng iba, no? Diba? Sabi nga natin, pag wala siya sa labanan, no, wala siya sa battlefield, tumutulong siya sa panggagamot do sa mga sugatang natin mga Katipunero. And yung pang-apat, pagpapahalaga sa edukasyon, no? Di natin nababanggit, no, na edukada to si Trinidad Tecson, no? Talaga namang napakahusay na estudyante, no? Talagang ano, kakaiba talaga. Marami sa ating mga bayani, no, may pinag-aralan talaga, mahusay talaga sila. Tulad ni Dr. Jose Rizal, no? General Luna, na ano yan, chemist yan, malupit yan. Sino pa? Si Gat Andres, no? Sinasabi niya, hindi nakapag-aral, nag-aral siya. Mahilig siya magbasa, no? So yun, magaling talaga sila. Kaya naman na masasabi natin na itong husay at katapakan ni Trinidad Tecson ay may hahalin tulad talaga sa tapang ng mga bayani natin na lalaki, no? Nagaya ni Dr. Jose Rizal, ni Gat Andres Bonifacio, no? Nila General Luna, no? Yan ang tapang na hinahanap talaga, no? Kaya talagang hindi mo may pagkakait sa kanya na tawagin siyang Generala, diba? Ganun siya kalupit, ganun siya kagaling. Ultimo yung mga general ng Pilipinas napabilib sa kanya. Yes! Iba yun galing na yun. So yun, no, kaya naman sa buwang ito, no, marapat lamang na alalahanin natin yung mga kababaihang nagbigay sa atin ng karangalan, ano? Yung mga kababaihan nagbigay ng kanilang tapang, nakipaglaban sa ating kasarinlan, katulad ni Trinidad Tecson, na talaga namang buong buhay niya, no, buong lakas niya, buong pagkatao niya, nakipaglaban siya, no, para makamtan natin yung kalayaan na hinahangad natin. At yung tapang na ipinakita niya, no, iba talaga, iba klase yun. Hindi yung tapang ng, alam niyo, hindi yung tapang kapilang. Yun ay tapang talaga ng tao na tinatawag, no. Kumbaga parang ito, lalaki yata to, napunta lang sa katawan ng babae, parang ganun, no? Ganun siya kalupit. Kaya naman na sa buwang ito, no, ng March, no, ating alalahanin lahat ng mga babaeng nakapaglaban para sa atin. Alalahanin natin ang kanilang mga sakripisyo, kanilang mga ginawa para sa atin lahat, ano, lalo't higit sa ating mga magulang, sa ating mga nanay, mga lola natin, mga tiyahin natin, no? Yes! Lahat ng kababaihan na nagpakita ng malasakit, nagpakita ng tapang at galing.
para sa ating lahat. Yeah. Yan ang dapat nating kunin na aral sa buhay na nag-iisa, Trinidad Texon. Alright, so yun po, no? At nawa ay marami po kayong natutunan sa pagbabalik vlog. Panibagong vlog natin ito, no? Tagal nating di nakapag-upload, patawarin nyo na ako. At least ngayon dumating na yung ating mikropono. Thank you ang babait ninyo, thank you. So yun, no, marami tayong natutunan, ano, marami tayong alaman, no, especially sa buhay na nag-iisang Trinidad Texon ng San Miguel, Bulacan. Yan yun, balang araw pupunta tayo ng Bulacan at papasyalan natin yung lugar ni Trinidad Texon. Ayo eh. At walang budget eh. So anyway, ayan nyo na, pagka nagkaroon tayo, pupunta tayo sa mga malalayong lugar at doon tayo maghahanap ng mga makasaysayang lugar at mga makasaysayang pangyayari at mga bayani natin. At i-claim lang natin yan. At muli po, maraming salamat po muli sa inyong pagsama sa ating biyaheng ito, no? At pasensya na at tagal natin nakapag-upload. So yun, no, thank you so much po, and salamat din po sa patuloy na pagsuporta, panonood sa ating mga vlog, ano. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mangyari pong mag-subscribe lang po kayo, no? Pindutin lang po ang subscribe button at ang notification bell, no? Para updated tayo sa mga bago nating mga video, mga bago nating i-upload na mga video, no, sa ating channel dito sa ating History Motovlog. Ayun po. At muli po, magsama-sama tayo ulit sa susunod nating mga biyahe, ano. At marami pa po tayong pupuntahan, marami pa po tayong papasyalan. Alright po, at marami pa po tayong kikilalaning mga bayani sa ating bayan, especially yung mga bayani natin na hindi masyadong nakikilala ng mga bagong henerasyon, ano. Ayan ang ating pakay, ano. Alright, at muli, ito po ang inyong History Motovlog na nagsasabing pag-aralan natin ang kasaysayan upang ang buhay natin ay madagdagan ng saysay. Alright. Bye po everyone, and God bless.